Ako yung anak ng Diyos na isinilang sa mundong ito upang magbigay ng liwanag. Tama po? So, sa buhay natin, ay madilim po ito. Andito yung kariklan natin. Hanggat hindi po natin kinikilala si Jesus na Diyos ng ating buhay. Mahirap mamuhay, lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi ang kadiliman ay naririyan. Okay? So, kailangan ng lahat yung liwanag. Ang Panginoong Jesus, na bakit siya pumarito, ay gusto niyang bigyan ng liwanag ng isipan, liwanag ng puso, ang bawat isa sa atin. Lahat tayo ay nadiringan. Lahat tayo ay naligaw. Kaya nga pinag-aralan natin kahapon na yung mga tupang naligaw. Kapag tayo po'y walang liwanag, yun yung tendency na tayo lahat ay magkanya-kanya ng lahat. Sapagkat wala tayong liwanag. Kaya ang Panginoong Isus doon sa katauhan na yun, ang sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. So kinakailangan sa bawat isa sa atin na kilalanin natin ang ating Panginoon. Okay? So dito sa ating panimula, ito po mga kapatid, pasensya na po kayo, wala akong papel ditong hawak. So sabi si Jesus, ang anak ng Diyos na siyang ilaw ng sanlibutan. So naniniwala kayo na si Jesus ay anak ng Diyos? Siya ay anak ng Diyos. And then sabi diyan, sa pamamagitan lamang ni Jesus, malalaman ng mga tao na sila ay nawala sa kadiliman at makakahanap lamang ng liwanag sa pamamagitan ni Jesus. Lahat tayo sa totoo lang, nag-abuhak po tayo sa kadiliman. Saan po kadalasan nawawala yung tao? Sa liwanag o sa dilim? Sa dilim. Di ba? Kapag madilim, mga kapatid, doon lagi nagkakaroon ng problema yung tao. Doon tayo nagkakawalaan, doon tayo naghahanapan, doon maraming naliligaw. Maraming mga tupang nawawala doon mismo sa kadiliman na yun. Kasi yung liwanag, lagi mo makikita at hindi ka maliligaw pag mayroong liwanag. Kapag may liwanag, hindi ka mawawala. Kaya kadalasan lahat ng tao ay nawawala po sila at naliligaw kung siya ay naroon sa kadiliman. Kaya ang sabi yung ito, na binabanggit na sa pamamagitan lamang ni Jesus, malalaman ng mga tao na sila ay nawala sa kadiliman. Pag sumikat yung liwanag sa kanila, doon lamang nila nalaman, wala pala tayo sa Panginoon. Kasi sumikat sa kanila yung liwanag. Di ba? Di sabi dyan, at makahanap lamang, ay nawala sa kadiliman at makakahanap lamang ng liwanag sa pamamagitan ni Jesus. Wala na pag-iba. Kung gusto natin ng liwanag, kinakailangan yung bawat isa ay lumapit sa Panginoon. Hindi po? Okay, so tuloy tayo. And then sabi niya, ang una niyang ginawa sa paglikha ay ang paghiwalayin ang kadiliman sa liwanag. Yan yung totoo na una po yan sa atin, ha? Una niyang nilikha o una niyang ginawa ay yung hiwalayin yung kadiliman doon sa liwanag. Inihiwalay po niya ng Panginoon. Kung pupuntahan po yan sa Genesis chapter 1, verse 1 and 4, ito po yung napapaloob niya. Basahin natin, ha. Wala akong nilagay po dyan, eh. So, sabi dito sa Genesis chapter 1, puntahan ko na yung Biblia niyo sa pinakauna. At makikita niyo doon. Sabi dito, nung simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sabi dyan, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. O, ayan po, sabi dyan. And sabi dyan, dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. So wala pa po siyang anyo. Walang hugis. Di ba? And sabi dito, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan, nagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay iba, ang dilim ay iba. Pero alam niyo po ba kung saan siya nasiyahan? Nung mabukod po niya ito nung magkaroon ng liwanag. Di ba? Alam niyo mga kapatid at kaibigan, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi po siya nasisiyahan na ang tao ay nasa kadiliman. Nasisiyahan lamang ang Diyos kung ikaw ay nasa liwanag. Yun yung totoo. Kaya kung ako o kayo
mas pipiliin ko yung liwanag. Na nakikita ako ng Diyos, na ginagawa ko yung mabuti, yung maayos, at alam ko na ang Panginoon ay nasisihan siya. Kasi sa oras na ikaw ay gumawa ng dilim, kung ikaw ay nasa dilim, ang katotohanan, hindi masaya sa iyo ang Diyos. Tama po ba? Ang diwa ng pasto, bakit pagdating ng Disyembre, laging maraming ilaw? Pero again, wala po tayong pinupunterya na tama na ito, Disyembre 25, na ito yung yung pagsilang ng ating Panginoon. But ang atin dito, kung bakit ginagawa natin dito, ay inaalala po natin yung kapanganakan ng ating Panginoon. Tama po? Bakit sa dami po ngayong lugar, bakit ang dami pong laging pailaw? Sinisimulo nila na liwanag ang Panginoon. Tama po ba? Yung mga nakikita natin ilaw, natutuwa at nagpapalakpakan tayo pag nakikita yung iba't ibang klaseng, iba't ibang uri ng liwanag na yun. Yun ay nagsisimulo na liwanag na walang ibang kundi si Kristo. Pero ang problema, kung paano nila sa buhay. Masaya lang tingnan sapagkat ibang-ibang uri, iba't-ibang kulay, napakagandang hugis ng mga liwanag. Pero ang problema nito, di alam kung ano ba talaga siya. Kaya nagpakilala yung Panginoon. Ako ito. Kinausap niya yung mga tao, ako ito. I am the light of the world. Marami po kapalong napagandang ilaw, every city, even in the province. Diba? So, magpansin po natin, ang ganda pumapalagpak kung ano yung mga pinagagawa natin dahil yung maliwanag. At ang mga tao pumupunta sa liwanag. Pero alam niyo ba mga kapatid? Ano ba natin ang ibig sabihin ng liwanag? Di ba? Yun yung mga ginawa dito ng tao, itong mga liwanag na ito. Pero alam niyo yung ginawa ng Panginoon, napakabang liwanag, talo ito. Yung araw. Di ba? Yung araw, bawat araw, pinapasikat ng Panginoon para lahat ay maliwanagan. Sa gabi, alam niyo po yung ginawa ng Panginoon, ano yung stars, ano yung moon. Di ba? Mapapansin po natin yung buwan, mapapansin natin yung star. Doon sa sky, makikita natin gaano kadahila ang Panginoon. Kasi ayaw niya na ang mundo ay madilim. Ayaw na ang tao ay laliliman. Sana na-appreciate natin yun. Di ba? Yung liwanag sa bawat umaga, yun ay biyaya ng Diyos para sa akin lahat. I am the light of the world. Alam niyo mga kapatid, ang layo-layo ng araw, pero mapisan po niyo. Pag tumatanghal na, sobrang ng init. Ibang klase po yung araw. Kung gaano po siyang kalakas. Lalo pa kung lalo tayong malapit dyan, hindi tayo makakaroon sa liwanag na yan. Kasi sa oras na ikaw ay mapalapit dyan, mapapatay tayo, pagbilis po tayo masulog dyan. Malayo po yung distansya po dito. At sa bawat planeta, mas malaki yung araw. Ganun ka hindi ang ginawa ng Diyos sa atin. Nilikha niya po yung mundo na ito, hiniwalay po yung dilim sa liwanag. Ang gusto at ang nais ng Panginoon, na tayo, itong kanyang kapanganakan ay lalahanin natin ng Diyos na siya ay liwanag. Wala tayo kung wala siya. Tama? Okay. So, mayroon tayong pag-usapan na tatlong bagay tungkol dito. Sa ating binasa sa Juan, sa ating buhurian mga kapatid, ano ang ibinibigay sa atin ng liwanag? What does light give us? So, anong binibigay sa atin? Ako, sa totoo lang, sobrang na-appreciate ko talaga yung liwanag. Kasi ang hirap pag ikaw ay nasa dilim. Kadalasan. Totoo, realidad pong usapan. Subukan yung maglakad na walang ilaw. Diba? Pag sobrang dilim talaga. Mangangapa ka, di mo alam kung yun na ba yung lugar mo napupuntahan mo. Doon nagkakawalaan eh. Kaya yung sinabi natin kanina, doon nagkakawalaan sa kaniliman. Hindi ka naman mawawala sa liwanag. Kadalasan nawawala yung tao noon sa kaniliman. Hindi po siya mawawala sa liwanag kasi maluwanag. Nakikita mo yung daan, nakikita mo yung itsura ng tao, nakikita mo yung lahat ng biyaya ng Panginoon. Kung gaano kaganda yung nilikha ng Panginoon. Pero pag ikaw na sa kaniliman, di mo siya makikita. Di mo siya ma-appreciate kasi ang dilim. Yun yung sadya ng pagpunta po rito ng Panginoon sa mundong ibabaw na lahat ay maliwanag. Na maliwanag sa atin na si Jesus ay Diyos, siya ay ating sinasakay. So ito yung tatlong bagay. Number one. Sabi niya number one,
Jesus is the light that illuminates life. Sabi si Jesus, ang liwanag ang nagbibigay liwanag sa buhay. Si Jesus, kapag wala po sa buhay po natin, napakadilim. Di ba? Halos araw-araw tulog tayo. Halos araw-araw hindi tayo masigla. Sa oras ng tao ay hindi nagiging masigla. Yung liwanag ng Panginoon, hanapin din natin. Sa buhay natin, lahat tayo. Sa oras na ma-black out yung tao, di ba? Sa mga nangyayari sa buhay, ang Panginoon na parin is to illuminate light. Dito sa buhay natin, na nagbibigay siya ng liwanag sa bawat isa. Kaya hindi kayo magdadaka kung bakit mayroong magugulo na tao. Di ba? Minsan mapapansin niyo nagsisigawan sa loob, sa labas. Yung liwanag wala eh. Kahit mayroong liwanag, literally na mayroong liwanag. Pero isipin niyo mga kapatid, may liwanag naman ang binigay ang Panginoon. Hindi wala niya nga yung dilim at yung liwanag. Pero bakit magluway? Sapagkat sabi niyo ng Panginoon, inintroduce niyo yung sarili niya, I am the light of the world. Kahit sabihin natin may araw po, hanggat hindi pumapasok ni Jesus sa buhay natin, hindi ka maliliwanagan. Yun ha? Kaya sabi niya, ako ito, na nagbibigay, ano na may ilaw, maliwanag, may binigay po siya, even paggabi, binigay niya yung bituin, binigay niya yung buwan, para may liwanag pa rin yung tao, nakikita natin yung stars. Yung kadagalaan ng Panginoon. Pero pinakamaganda sa lahat. Tanggapin mo siya sa buhay mo, para hindi ka nabirna. Maliwanag yung paligid mo, maliwanag yung puso mo, maliwanag yung isip mo. Ito yung diwan ng Pasko. Tama? Ang pagharap o pagkilala o sa ating pagkilala sa kapangatan ng Panginoon, dapat maliwanag tayo. Maliwanag kung sino ako, maliwanag ka kung sino ka. Maliwanag na si Jesus ay Panginoon. Tama? Dapat maliwanag sa ating lahat yun. Na si Jesus ang tanging ating sinasamba, siya yung kinikilala natin Panginoon ng ating buhay. Amen po? So, again, sabi niya, si Jesus ang liwanag na nagbibigay liwanag sa buhay. Jesus is the light that illuminates life. Siya talaga wala na kung iba yung nagbibigay. So, kung gusto natin matanggal doon sa kadiliman, sa hindi magagandang pag-iisip, mas maganda na mayroon tayo laging liwanag sa araw-araw. Tama? Okay. Pangalawa, si Jesus ang liwanag na nagbigay liwanag sa ating landas. Jesus is the light that illuminates our path. Okay. So maganda na sa bawat mga pinaplano, sa bawat mga binabala, bawat dinaraanan ng buhay natin, bawat iniisip natin, ang Diyos ang nagbibigay ng tamang landas sa atin. Tama po? Maraming mga tao ngayon naglalagay sa kadiliman. Huwag tayong maglagad sa kadiliman. Maglagad tayo sa kaliwanagan na kasama ang ating Panginoon. Tama po? Kasi sa oras na lagi natin kasama ang Panginoon, payapa ka, magiging maayos ka. Na kahit sabihin natin, hindi po nga natin maiwasan nagkakaroon ng mga severe need. Pero dahil maliwanag ka pa rin, okay pa rin yung buhay mo, nakikita ka ng tao na kahit may problema. Minsan, napapansin nyo, minsan sa atin, sa lahat ng tao, sabihin natin, Kristiyano o non-Christian, pag naliliwanagan na sisigatan ka lagi ng biyaya ng Panginoon, parang yung nakakakita sa iyo tao, parang itong tao ito walang problema. Parang relax yung buhay. Wow! Anong kasong bakit nagiging relax sa lagi yung tao? Diba? Kung iyong natanggap yung ating Panginoon, bibigyan ka talaga niya ng tagang maliwanag ng buhay, na yung maging mga kasama mo o maging kapitbahay mo, magtatakas ka rin. Parang hindi sila nauubusan. Diba? Bakit parang lagi sila? Parang wala silang problema. Yan yung yun po yung nagiging rason. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit si Jesus ay narito magbigay ng liwanag para bigyan tayo ng gandang daanan. Hindi po siya nagalay sa atin ng katikisuran. Sabi ni John the Baptist, prepare the way of the Lord. Tanggalin yung mga liko-liko, tanggalin yung mga bako-bako, tanggalin yung mga bato-bato. Ang gusto ng Panginoon is straight path. Binibigyan tayo ng Panginoon na magandang daanan. Ayaw ng Panginoon na naglalakad tayo na kung ano-ano yung mga bako-bako sa buhay natin. Liko-liko ng ating mga buhay, gusto yung tanggalin ng Panginoon. Kaya tayo ay mayroong
Liwanag, walang iba kundi yung ating Panginoon. Tama po ba? So, ang iwan ng Pasko ay walang ito. Tama po? Kagabi, sabi ko sa inyo, walang samaan. Bilang mga Kristiyano, walang samaan. Lahat tayo ay naliwanagan. Pag sabi po walang samaan, lagi dapat nagpapatawad yung bawat isa. Alam mo lagi kung paano pinapatawad yung kapwa mo. Alam mo kung paano mo siya mamahalin. Kahit sa anong paman siya, kahit sino paman siya, dahil maliwanag sa iyo na ang Panginoon ay naririyan sa iyo, kaya mo yung gawin. Tama po? Okay, so pangatlo, mga kapatid. Si Jesus ang liwanag na nagbigay liwanag sa atin upang tayo ay makatakas sa kaniliman. The light, Jesus is the light that illuminates us so that we can escape the darkness. Hindi ka kailanman, hindi ka magkakatakas. Kapag wala po talaga si Jesus, siguraduhin ko sa inyo mga kapatid, di tayo makakapamumuhay sa liwanag. Di ka makakapamuhay sa salita ng Panginoon. Hanggat hindi ka po dyan nakakatakas, hanggat hindi ka po nakakaalis sa ginagawa mo, patuloy na magiging madilim ang isip, patuloy na magiging madilim ang puso. Kung gusto mo na matanggal niya, sabi niya, si Jesus yung nag-illuminate. Diba? Sabi niya, si Jesus ang liwanag na nagbibigay ng liwanag sa atin upang tayo ay makatakas sa kaniliman. Layunin niya ng Panginoon na lahat ng tao talaga doon ay mawala. Yun yung kanyang layunin. Huwag natin pagsiksikan yung mga sarili natin sa kaniliman. Sapagkat pag andyan tayo, mahihirapan lamang naman din tayo. Tama po ba? So, wala pong nilagay po dyan, pero nais ko po na ang bawat isa ay samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Aklat ng Awit 119-105. Sa lahat ng mayroong Biblia o wala man, ay puntahan niyo na lang dito sa screen yung sinasabi ko po sa 119, 105 ng Psalm or Awit. Basahin ko po sa inyo ha. Sabi niya, your word is a lamp on my feet and light on my path. Di ba ang gandang basahin mga kapatid? Di ba ang gandang sariwain? Alam mo yung namumuna sa iyo ay ang Panginoon. Kapag siya po yung mamuna, siguradong tanggal ka doon sa kaniliman. Di ba? Mawawala ka doon sa ginagawa mo yung practices natin. Yung kinasanayan natin. Yung practices na yan, na akala natin yun yung tama. Pero yung way pala na yun, ay ikaw ay mapapahama. Ang gusto ng Panginoon na lakaran natin, yung lakaran natin, yung kanyang daan. Yung way na kung saan patungo sa kanya, path na kung saan patungo sa kanya. Huwag yung path na patungo doon sa ating kaparusahan, doon sa ating ikakapahama. Dahil ang Panginoon pumunta dito na liwanag. Siya po yung nagbigay sa atin ng liwanag. Para bigyan yung landas natin, yung word is lang, sabi po dyan. So, dito sabi niya, sa 105, saan ba yun? Sa Awit. Sabi niya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas ko, dinaraanan. So, yun mga kapatid na ang Panginoon ay ayaw niya na ang sinumang tao ay sila ay mapahama. So tayo ay gusto ng Panginoon, lagi tayo sa liwanag. Huwag tayo magtatago sa dilim. Kung may mga tao ngayon, sabihin ko sa inyo, literally, itong usapan. May mga tao ngayon na pag may ginagawa kasama, inaantay o gabi. Anong sadya nila? Bakit gabi? Hindi makita, hindi makilala. Tama po. Ito minsan yung balungtot na isipan ng tao. Yes, matataguan mo yung kapwa mo. Tama? Yes, na di mo siya magkikilala kasi nasa likod ka. Pero alam mo mga kapatid, kahit hiniwalay ng Diyos yung liwanag at ang dilim, hindi ibig sabihin ay hindi ka nakikita ng Diyos sa dilim. Mali yun. Sa liwanag o sa dilim, kita-kita ka ng Panginoon. Why?
sa binasa natin, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So, alam niya yung liwanag, alam niya yung dilim. So, wala po sa kanyang dilim. Dahil siya ay liwanag. Lalo po. Kaya yung mga tao, yung mga nagtatago, sa mga estudyante, sa mga nanay, tinataguan yung mga magulang nyo, hindi pa rin kayo ligtas. Nataguan yung magulang nyo, pero ganyan nataguan ang Panginoon. Kasi kailanman, hindi natin siya matataguan. Tama ba? Hindi kailanman. Ang gagawa ang Panginoon para ikaw ay malantad sa liwanag. Ang gagawa ang Panginoon na ilantad ang iyong ginagawa. Kasi ayaw ng Panginoon na ikaw ay mamuhay sa kanina. Kaya kahit kung ganito parang pilit na gagawa ang Panginoon na ikaw ay mamuhay sa liwanag. Sapagkat sabi niya, I am the light of the world. At hahanapin ka ng Panginoon para makapamuhay ka sa liwanag. Hindi doon sa kanina. Tama po? And last, mga kapatid, pang-apat, mga kapatid, sabi dito sa pang-apat, si Jesus ang liwanag na nagbibigay sa mundo. Si Jesus is the light that illuminates the world. So, kapatid, ito na mga kapatid yung kabuuan. Hindi lang po ito sa Pilipinas ang nagbibigay ng liwanag ng ating Panginoon. Hindi lang ito sa parte ng Amerika. Hindi lang ito sa parte ng bawat kontinente, sa isang kontinente. Kundi ang liwanag na binabanggit po natin mga kapatid ay kabuuan ng ginawa ng Diyos. Wala po siyang piniliw rito na doon lang yung liwanag. Kundi lahat po ng kontinente, yung universe, ay mayroon po liwanag. Siya po yung tumatanglaw ng kabuuan. Tama po ba? Alam niyo po ba kung sino po yung naglikha ng araw? Tao ba yung naglikha niya? Kahit sabihin natin, even scientists, magtataka sila bakit ganun yung araw. Bakit nakabitin ba siya? Bakit sila alam din nila na mayroong Diyos? Ang liwanag na yan ay hindi lang sa atin. Ang liwanag na yan ay para sa atin lahat. Natatandaan niyo po ba yung binabanggit ko dito mga kapatid? Pinapapatag ng Diyos ang lahat para sa lahat. At pinasisikat ng Diyos ang araw para sa lahat. Nakakita po ba kayo ng isang lugar ng mga mananampalataya na umaaraw at doon yung mga di mananampalataya ay umulan? Baru ka ba nakitang gano'n? Dito sa Pinya Palacia, sasabihin, dahil mananampalataya ito, isa na dapat. Yung mga hindi mananampalataya ay dapat umulan. Nakita niyo ba dito sa amin, umaraw at doon sa kabila, umulan dahil sila ay hindi mananampalataya? O di kayo sa kapitbahay niyo, umuulan sa kanas tapos sa inyo ang araw? Wala, di ba? Wala pa akong nakita gano'n, ha? Kasi ang Diyos, patas po siya. Gusto ng Panginoon, lahat ng mundo ay maliwanagan. At ang lahat ng mundo, lahat ng basa, lahat mayroong tao. Diba? Lahat po ay may tao na gusto na malagyan ng Panginoon ng liwanag. At hindi lang tao yung takip dito ng Panginoon. Aminin natin, special yung tao. Maging lahat ng nilikha niya, gusto niyang Panginoon ay mayroong nasisikatan pa rin ng araw. May liwanag pa rin. Tama po ba? So lahat po yan. So, kamangha-mangha na yung ginawa ng Panginoon na liwanag. Pero sa madaling salita sa oras na ito, kapatid at kaibigan, ang liwanag talaga, walang iba talaga ang Panginoon. Tama po? So kung tayo ay laging dudulog at lalapit sa Panginoon araw-araw, magiging masaya at maliwanag tayo. Tama po ba? Tama po ano? So magiging maliwanag tayo. So gusto niyo ba ng liwanag? Huwag niyo ang hihingian ng liwanag. Magkaroon kayo ng connection sa Panginoon and the Lord will give you light. Tama po ba? So hingiin niyo sa Panginoon sapagkat siya yung magbibigay sa inyo, hindi ako. Pinapaliwanag at akin ang po pinapayag sa inyo kung gaano kadakila yung Panginoon na di mo malipaliwanag. Sino mang tao ito, ang hirap hanapin, pinakaroon ng talino ng lahat ng tao,
di niya maintindihan, di niya makuha, ano ba talaga saan ba itinagay? Sapagkat Diyos lamang ang dakilang makapangyarihan. At siya ang liwanag. Pag siya ang iyong hinanap, maliliwanagan at maliliwanag totoo na siya talaga ang may likha. Okay? Sa ating pagtatapos, sabi po niya sa aklat ng awit 27 verse 1. So, basahin natin. Nilagay ko po niya. Sabi niya, ang Panginoon, so pwede niyo po ba akong sabayan? Kasi yan po ay may personal ano po yan sa atin. Ganyan. Sabi niya, ang Panginoon ang akin. So personal po natin ba po siya. Kasi sabi iba kanina ng Panginoon na ako ang ilaw ng sanlibutan. Sinabi niya po yun sa tao. At gusto ko po mga kapatid sa oras na ito, na i-claim po natin yung binabanggit ko na ang Panginoon talaga yung liwanag natin. Kaya please, samahan niyo ako sa pagbabasa. Okay? Sabi niya, sama-sama tayo. Ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan, kaya bakit ako matatakot? Ang Panginoon ang aking kuta. Pinuprotektahan ako mula sa panganib, kaya bakit ako manginginig? Yun niyo po yung talata na yan, sapagkat siya talaga ang ating liwanag. Amen? God bless sa bawat isa at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Mamuhay tayo sa liwanag, huwag tayo mamumuhay sa dilim. Amen po? Okay. So lahat po tayo ay tumayo at samahan niyo pa ako sa awiting kay buti-buti mo, Panginoon. Sige po, samahan niyo ba ako sa awitin ito at atin pong pasalin ang awitin na ito sa buhay natin. Atin pong alalaman yung ating Panginoon. Buti mo
ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil kayo liwanag ng buhay namin, Panginoon. Liwanag ng aming mga dinaraanan, Panginoon. Liwanag na kung saan kami inaalis sa kaniliman. Liwanag na hindi lang sa amin, kundi liwanag ng kabuuan ng sanlibutan ito, Panginoon. Lord, lahat ng narito, bata, kabataan, mga magulang, ingatan niyo po ang bawat isa. Sa pag-aaral, sa bawat trabaho, munting negosyo ng bawat isa, ay iyong naway mapagpala, Panginoon. Sa kanilang paglalakbay sa oras na ito, hinihiling ko po, Panginoon, ang kaligtasan na ihatid niyo yung bawat isa sa bawat kanilang patutunan, Panginoon. I pray, Panginoon, magandang pangatawan sa bawat isa, sa lahat ng mga sumusubaybay, Panginoon, kung paano niyo rin kami ulit binibigyan ng biyaya, kayo naman din po sila, Panginoon. Lord, yung bawat dasal namin dito, dasal din namin, O Diyos, sa lahat ng aming mga sumusubaybay, Panginoon. Pagpalain niyo po kami lahat, O Diyos. Lord, dalangin ko, Panginoon God, na naway, O Diyos, yung bawat pamilya, nasa malalayo o malapit man, naway, kayo naman yung pagkalinga. Yung liwanag ng bawat tahanan ay ipagkaloob niyo, Panginoon. Liwanag na kung saan namubuhay kami sa ayon sa iyong mga utos, Panginoon. Pagpalain niyo rin yung simbahan ito, O Diyos, sa kapaligiran nito, yung aming lugar, Panginoon. Mapagpala niyo ng mga tao dito ay magkaroon ng panahon para kilanin kayo, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, yung lahat ng mga kapagagawa po namin, lahat ng mga leader, pastors, churches, Lord, I pray, O God, i-bless niyo ang bawat isa ng aming bansa, Panginoon, naway pakunahan niyo ito, Panginoon, na naway yung bawat mga Pilipino ay maging masanay kami mabuhay sa liwanag. Bigyan niyo po yung bawat Pilipino, O Diyos, ng kaliwanagan, hindi yung malabo ng pag-iisip, hindi doon sa mga huling na isipan, Panginoon. At ang buong mundo, O Diyos, ating pinagdarasal, O Diyos, na inanong naman natin ito, Panginoon. Pinadalangin din namin yung lahat ng bansa, lahat ng mga nangunguna, evangelists, pastors, missionaries, ating pinadalangin, Panginoon God, higit lalo na ang iyong bayan, yung bansa Israel, na sila magbalik loob at magpapilala sa iyo, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa napakagandang umaga ninyo sa amin. At ingatan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng gagawin po namin. Turo niyo sa amin sa pamamagitan ng iyong liwanag, yung landas, na lalakaran, lalo namin, lahat ng desisyon namin, ay pangunahan niyo kami sa araw na ito, Panginoon. Maraming po salamat. At mali, yung wala dito, yung hindi nakarating, ay mapagpala niyo rin na sa mga susunod na araw ay masama na namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Buksan po natin ang ating isipan at ang puso natin para sa ating marinaway sumaating lahat ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon Jesus. Ang pag-ibig ng Ama na walang hanggan at ang pag-ibig